Motor na makakasama nyo pang araw-araw at matipid pa sa gasolinang hanap nyo, I think itong motor na to ang para sa inyo. So in this video guys, iikutan natin itong pinakabagong Honda XRM 125 Motard. At alamin na din natin guys yung kanyang updated price. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan ng motor na to. Let's go! So fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my love life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I have no more patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. Honda XRM 125 Motard 2023 model. So this one guys is powered by 125cc, 4-stroke, single overhead cam at air-cooled. Ito ay mayroong lakas na 7.12 kilowatts at 7,500 RPM and max torque of 9.5 Newton meter at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang seat height guys, ito ay meron lang namang mababang seat height na 774mm at meron din po siyang ground clearance na 144mm. Sa kanyang timbang naman, ito po ay magaan lang. Meron lang siyang curb weight or timbang na 106 kg. So kahit lady rider ay kayang-kaya tong i-maneuver. Pagdating naman po sa kanyang overall look, siya po ay merong color combination na gray, black. Tapos hinaluan siya guys ng decals na yellow-green na meron ding gray, no? Actually, yung decals niya guys, napakaganda. Premium na premium sa itsura niya. So, this one guys is Motard type. So, kung mapapansin nyo, pagdating sa gulong niya, hindi po siya kagaya ng ibang XRM na dual sport extreme na naka semi black tire. So, maganda po ito gamitin, no, sa kalsada at saka sa sementadong lugar. Yan. Pero kung halimbawa gagamitin nyo po to sa off-road, medyo madulas lang po siya kasi nga po naka Motard type siya. And pagdating naman po sa kanyang look, ayan, sa kanyang looks, siya po ay inspired pa rin kay CRF 150. Ayan, kung mapapansin nyo guys, magkahalintulad sila ng itsura, no? So, sa kanyang headlight, naka-bulb type, turn signal, naka-bulb type pa rin. Tapos, may sticker siya ni Honda dito. So, dito naman, sa kanyang suspension, ginamitan pa rin siya ng telescopic. Yan. Then, pagdating dito sa front fender, medyo angat siya guys, no? So, maganda to pag halimbawa, dadaan kayo sa ayan, mababatong lugar, eh hindi madaling maabot to ng gulong kasi napakataas po ng front fender niya. Ginamitan pa rin naman siya guys ng single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper na ang brand ay Nissan. Ayan. And pagdating naman sa kanyang mags, ayan, sa kanyang cast wheel, ayan po yung itsura niya. And siya po ay merong front tire size guys na 70 by 90 by 17. Ayan. Check natin to. So this one guys is tube type pa rin. So meaning meron pa rin po siyang interior. Pagdating naman dito, nandito po yung kanyang horn. At ang nagustuhan ko din dito guys, pagdating dito, meron siyang guard. Plastic na kung saan pag idadaan nyo to sa mababatong lugar, hindi madali or basta-basta matatamaan yung engine niya kasi may guard siya dito. Pagdating naman dito sa kanyang mga decals, ayan guys, napakaganda po ng decals niya, no? Yellow, green at glittery gray combination. Tapos merong black. So ayan, lining lang na yellow, green. And kung mapapansin nyo sa design ng body niya, nandito pa rin yung pagka-masculine niya, no? Yung kanyang mga edges dito nagpapadagdag sa aesthetics ng motor na to. O, diba? Astig, maganda. Pwedeng-pwede din ito sa lady rider. So, dito tayo guys sa kanyang handlebar. Pagdating sa handlebar guys, naka-naked. Ayan. Sa grip, ganun pa rin naman. Meron siyang mat bar end dito. At meron din siyang isang lever dito. Brake lever to. Since siya po ay semi-automatic at saka semi-manual, wala po siyang clutch. No? Diretso ka cambia dito. No need ka na gumamit ng clutch. So, pagdating sa transmission niya guys, meron po siyang 4-gear, semi-automatic, semi-manual transmission.
Sa dashboard naman, same lang din kay CRF guys. Naka fully digital instrument panel din siya. So speedometer, ayan. Tapos odometer, fuel gauge. Tapos merong isang button dito na select. Trip A, trip B, tsaka total ng tinakbo. Pagdating naman sa mga light indicators like turn signal indicator, ayan, high beam, low beam indicator, at saka syempre yung check engine at neutral. Tapos may nakalagay dito na PGM FI. So ngayon i-off muna natin to. Meron na din pala siyang pride of ownership dito guys, Honda. So dito, ayan guys, gray yung kulay. May abang na din dito. Kung halimbawa meron kang bag, pwede mong ilagay dito. Kasi meron siyang abang dito ng paglalagyan ng bag. Pagdating naman sa seat, ganun pa rin naman. Wala pa rin pinagbago maging yung seat cover niya, no? Ayan, same pa rin naka-wrap. So kahit anong klaseng pantalon or short yung gagamitin nyo, hindi dulasan dito. At saka generous na din guys. Same pa rin ng dati. So sa kanyang grab bar guys, ganun pa rin naman. Yung design, maganda din yung pagkakamount, hindi madaling matanggal. Ayan, no? Stig. And then, dito naman sa kanyang apakan ng driver, nandito yung brake pedal. Siyempre, yung apakan niya naka-rubberize. Kickstart, good thing to. Pag halimbawa mabusan ka ang baterya or madiskargahan ka, meron ka pang pag-asa commander kasi may kickstart pa. Tapos dito, ito yung foot peg ng angkas. Tapos pagdating dito, naka-glossy black at saka matte black yung kanyang kulay. Sa kanya namang tambucho, ayan guys, binagay sa body build niya, sa body color niya, which is matte black. Ayan, may heat guard na din, metal. Ayan. Tapos dito, ginamitan siya ng dual shock absorber, swing arm. So maganda na din po yung plane nito sa mga lubak-lubak, no? Hindi na masyado matagtan. Ayan. Tapos dito guys, single disc, single pat, Nissan pa rin yung brand. At syempre, pag Nissan, talagang masasabi mong mapagkakatiwalaan na brand, maganda yung plane nito. Dito naman sa gulong, meron siyang tire size sa likod na 80/90 by 17. Tube type pa rin, may interior pa rin siya guys. And ito po yung kanyang mags. Ayan, matte black. So, check natin ngayon guys yung kanyang tail light. Pagdating sa tail guys, full assembly pa rin, no? Ayan, so nandito po yung kanyang, ayan, turn signal light, tapos yung brake light. So, goods na goods to guys, parang sa ganun, wala ka na iintindihin pag sasampang OBR mo or ikaw. Pagdating naman dito, wala siyang ilaw ng plaka. Yung magsisilbing ilaw ng plaka is yung kanyang tail light or yung brake light. Naka-reflector na din for added visibility during your night ride. Plate holder, tsaka yung mahabang fender para hindi matalsikan yung OBR mo ng mga putik-putik. Kung idadaan nyo to sa mga puputik na lugar. So, ito yung chain cover. Of course, yung swing arm niya na glossy black. Foot peg ng angkas. And syempre, yung side stand niya guys, ganun pa rin. Hindi pa rin siya equipped ng side stand switch. Regular side stand pa rin siya. Center stand. And syempre yung kanyang cambia na 4-speed. Semi-automatic, semi-manual transmission. At yung apakan ng driver. So dito guys, yung decals niya, ayan o. Ayan. So check naman natin yung underseat. So dito po yung bukasan ng underseat niya guys. So yan, meron siyang maliit pero malalim na underseat. So para sa akin, goods na goods yan. Marami ka na ding mailalagay dyan. Raincoats, bags, wallet. Depende kung ano yung trip mong ilagay dyan. And pagdating naman sa fuel tank capacity guys, siya po ay merong fuel tank capacity na 3.9 liters. At pagdating naman sa kanyang average fuel consumption guys, ilalagay ko na lang po sa screen. Ayan. So ngayon, yan po yung kabuuan ng itsura ni Honda XRM motor type. Ayan guys. So, kung interested po kayo dito kay Honda XRM 125 Motard 2023 model, siya po ay nagkakahalaga ng 76,900 kung bibilhin niyo po ng cash. Tapos, kung gusto niyo na pong hulagan, ang down payment naman po niya is 5,921 at monthly for 3 years na 3,660. And good thing guys, naka-promo siya. So, from 5,921 po yung magiging 3,921 na lamang po dahil po nakaless po siya ng 2,000. At ito pong motor na to guys ay available lamang dito sa Honda Venus Marketing, Sobrecar Street, Tagum City. Lalagay ko na lang po yung full address, phone number sa description box at sa comment section para makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. So yun na guys, tapos na nga natin ikutan tong si Honda XRM 125 Motard. Ano yung masasabi nyo sa video ko? Sulit pa ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya consider nyo bilhin ngayong 2023? I want to know your thoughts below. At syempre, kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!